Today's question is, what is the breastplate of righteousness? In this video, I'll answer that question from a biblical perspective. Then afterwards, as always, I'll share some helpful resources, so stick around until the end. Ephesians chapter 6, verse 11 exhorts believers to put on the whole armor of God in order to stand firm against the attacks of our enemy, Satan. Verses 14 through 17 say, "Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God." The imagery is of an armed Roman or Israelite soldier prepared for battle. A typical armed soldier wore a breastplate made of bronze or chainmail. It covered the vital organs, namely the heart, and was fitted with loops or buckles that attached it to a thick belt. If the belt was loosened, then the breastplate would slip right off. When Paul compares the armor of God with military gear, each piece represents a part of God's strength that He extends to us when we become His children. The breastplate of righteousness refers to the righteousness purchased for us by Jesus at the cross. At salvation, a breastplate is issued to each repentant sinner. It is specially designed by God to protect our heart and soul from evil and deception. Our own righteous acts are no match for Satan's attacks. The breastplate of righteousness has Christ's name stamped on it, as though He said, "Your righteousness isn't sufficient to protect you. Wear mine." We are instructed to put on this armor, which implies that we do not automatically wear it all the time. Putting on the armor of God requires a decision on our part. To put on the breastplate of righteousness, we must first have the belt of truth firmly in place. Without truth, our righteousness will be based upon our own attempts to impress God. This leads to legalism or self-condemnation. We choose instead to acknowledge that apart from Him, we can do nothing. We see ourselves as in Christ, and that, regardless of our failures, His righteousness has been credited to our account. We put it on by seeking God and His righteousness above everything else. We make Him and His ways our dwelling place. We delight in His commands and desire for His ways to become our ways. When God reveals an area of change to us, we obey and allow Him to work in us. At the point where we say no to God, we open a little crack in the armor where Satan's arrows can get through. As we wear Christ's breastplate of righteousness, we begin to develop a purity of heart that translates into action. Wearing this breastplate creates a lifestyle of putting into practice what we believe in our hearts. As our lives become conformed to the image of Christ, our choices become more righteous, and these godly choices also protect us from further temptation and deception. When armor is abused or worn incorrectly, it can malfunction. Likewise, there are several factors that can interfere with the effectiveness of our spiritual breastplate. Carelessness, unbelief, abusing grace, or disobedience can hinder our ability to stand firm and defeat the enemy in our lives. When we tolerate sin, refuse to forgive, rely on personal righteousness, or allow earthly concerns to crowd out time for an intimate relationship with God, we, in effect, take off the breastplate of righteousness, minimizing its power to protect us. We need our breastplate of righteousness in place in order to gain the victory specified in 2 Corinthians chapter 10, verse 15. We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. When we quickly reject heretical ideas, idolatry, and the counsel of the ungodly, and instead keep our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith, we keep our breastplate securely fastened.
Hallelujah. Tuloy po natin ating palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, no, sa isang nagdaang linggo na naman ng puno ng biyaya ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon sa bawat isa. Sa, ang tawag dito, yung may kanya-kanyang kabutihan ng Panginoon na ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen. Sa umagang ito tayo ay aawit sa Panginoon. Sabi nga sa kanyang mga salita sa awit, maggalak kayong magpuri sa magpuri sa Panginoon, kayong lahat ng nasa lupa. Maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa Kanya ng may awitan. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Ikaw ay aming pupurihin, sasambahin, Lord, sa lugar na ito. Ikaw ang aming itataas, Panginoon. Hallelujah! Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na Ikaw, Lord, ay aming pupurihin. Hallelujah! Praise the Lord! Tayo po ay magpalakpak sa Panginoon. Purihin natin ang pangalan niya. Hallelujah! At muli, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay mawi, ipagdiwang ang paghari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Ikaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus ay huwag sumuko, at magpapila sa Kanyang kaharian. At magpapila sa Kanyang kaharian. Halina at puri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay mawi, ipagdiwang ang hari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Ikaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang.
nasa kaharian ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alam niyo po, masarap ang nasa kaharian ng Panginoon. Amen. Amen. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Alam niyo po, share ko last week. Nasa Tarlac kami, nasa mga Aita. So, nakisali ako kasi birthday ko yun. So, ang ano doon, ang kinanta nila yung kay Buti, Buti. Kakantayin po natin. Habang nagtatakal ako ng ulam, kasi bibigay po namin sa kanila. Naglumuluha ako habang kumakanta sila. Kasi they appreciate the Lord, yung kabutihan ng Panginoon. Kayo po ba na-appreciate nyo ang Lord sa araw-araw na buhay natin? Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Hindi natin masukat yung ginagawa niya sa atin. Yung mga Aita nga na-appreciate ang Lord. Tayo pa kaya? Di ba? Sila nga na parang malayo sila sa kabihasnan, malayo sila sa salita ng Panginoon. Pero grabe yung kung paano sila maka-appreciate ng ginagawa sa kanila. Kung paano ang napakabuti ng Lord sa buhay nila. Paano pa kaya tayo nandito sa kabihasnan na meron tayo lahat na binibigay ng Lord? 'Di ba? Hindi lang sa material na bagay, kundi yung nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. Sila, bihira yun. Kaya tayo magpuri sa Panginoon, ipagpasalamat natin na ang kabutihan ng Panginoon, dakila ang Diyos, yung biyaya ng Diyos, abot-abot, araw-araw, bago araw-araw. Kaya mga kapatid, i-appreciate natin ang Panginoon, i-bless natin ang Kanyang pangalan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Kung magmahal, ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa po. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng
at sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsinan ng gintong araw,
Tayo po'y manalangin. Patuloy, Ama, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, sapagkat ikaw ay banal na Diyos. Hayaan mong takilain namin ang iyong pangalan dahil sa iyong kagandahang loob, pag-ibig at habag sa amin, upang ang biyaya ay dumaloy po sa amin. Sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat ay naganap na ang biyaya ay tanggapin ng iyong mga hinirang buwat pamanunguna hanggang sa ngayon, Panginoon, at sa kasalukuyan at sa hinaharap. Salamat po sa mga blessings na pagpapalang espiritual na abot-abot na hindi kayang arukin ng kabutihan. Katapatan niyo po, Panginoon, sa iyong mga hinirang. Salamat po na marami, kabilang po kami sa Iglesia ng Diyos na buhay. Pinili niyo po kami upang ipahayag ang iyong kagilagilalas na gawa, upang dakilain ang iyong mga gawa, upang sabihin ang kabutihan niyo po, hindi lamang sa lugar na ito, kundi sa bawat araw naming buhay. Sa bawat sitwasyon na aming kinaharap, ikaw po ay laging mabuti. Ikaw po ay laging nagtatapat. Kailanman hindi niyo po kami iniwan. Nariyan po palagi ang iyong banal na Espiritong sumusubaybay sa amin, nananahan sa amin, naglilingkod para sa amin, Panginoon, upang paglingkuran ng iyong pangalan, Panginoong Yesus. Salamat po na marami, Panginoon, iba-iba man ang mga suliranin, iba-iba man ang pagsubok, nariyan ka pong palagi, Panginoon. Nagpapasalamat po kami. Kailanman, Panginoon, ang iyong pangako ay nagtatapat at magtatapat magpakailanman. Salamat po na marami at sa pagkakataong ito, dalangin namin ang patuloy na kapayapaan ng sumaamin, sapagkat ang iyong mga salita, hatid nito'y kapayapaan. Minsan kami nawawalan, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, ng kapayapaan sapagkat sa mga nangyayari. Kaguluhan, Panginoon, kakulangan, Panginoon. Pero nagpapasalamat po kami. Ikaw ang bukal ng kapayapaan na siyang nagdudulot sa amin ng kapahingahan sa bawat araw at sandali na aming kinakaharap, Panginoon, ng amang pagsubok. Salamat po na marami. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Hindi ito kayang ikumpara sa bigay na mundo, sapagkat ito'y walang hanggang kapayapaan na nag-iingat po sa amin. Salamat po sa kalakasan sa iyong mga salita. Salamat po sa pangangaral na iyong salita. Salamat po sa pagtutuwid. Salamat po, Panginoon, sa pagtuturo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa paglalagay sa amin sa dapat naming kalalagyan bilang isang kawal niyo po. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Hayaan niyo po ang iyong mga salitang dalisay, ang iyong salitang walang kupas, Panginoon. Ito'y nagbibigay buhay at kaaliwan sa amin, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon, upang maipaglingkod ang mga katawan na iyong mga pinili, Panginoon, sa lahat ng araw ng buhay namin. Salamat po na marami. Hindi pa man namin napapainggan, nagpapasalamat na po kami sapagkat minamahal niyo po kami. Ika'y naghahatid lagi sa amin ng mga biyaya na pagkain espiritual upang kami turuan palagi. Pinupuri ka na po namin, pinapasalamatan. Hayaan niyo po maging laging gamot namin ang iyong mga salita sapagkat kami ay may mga sakit. Pinupuri ka na po namin, dinadakila sa ngalan lamang ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Makaupo na po tayo. Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Thank you, Lord. Salamat po. Mag-aral po tayo. Iglesia ng Diyos na buhay, tema, keywords, gaya ng kawal. Sa chapter 6 tayo ay kawal. Pinapakita po dyan. Helmet po yan. Pag-aaralan po sa susunod yan. Key verses po natin, Ephesians chapter 6 verse 11. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Take note, ito pong sinasabing magsitibay. Binanggit na ating kapatid kanina sa isang salin ay magsihanda. Please po, pumayapa na po tayo. Ang sinasabi po magsitibay ay magsihanda. Isuot po ito. Nawa, maintindihan natin ito sapagkat ito yung paghahanda bilang isang kawal ni Kristo na handa sa lahat ng lalang ng dyablo. Help me, Lord. Okay, 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Makinig po kayo sa akin para hindi po kayo baka misinterpret nyo po yung aking mga sasabihin. Alam nyo po ba na
Itong oras na ito, this moment, makinig kayo mabuti, higit pa ito sa 1 taon. Yung presence ni Lord, pag na-catch up nyo, yung message ni Lord, para kayo nabuhay na ng 1 taon. Sandaling oras lang ito. Ibigay nyo sa Panginoon ang moment para sa Kanya, para kang nakita mo yung walang hanggang buhay na meron ka. Kasi sa Kanya nagmumula po yun. Kaya sa presence ng Panginoon, dapat lagi tayong active. Amen po ba? Mahalaga po ito. 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Kalaki po ng pagiging Kristiyano at kawal, may pagtitiis. Verse 4, ano yung pagtitiisan niya? Sino mang kawal sa pagkakawal ay hindi nakikihalubilo sa mga bagay sa buhay na ito. Magtiis tayo na hindi tayo sakop ng sanlibutan. Yung hindi tayo natatangay sa sanlibutan. Yung mga gawa nila, pagkitiisan natin yon na isinasantabi natin. Kasi gusto natin yun eh. Sa totoo lang po, gustong-gusto ng katawan natin ang mga bagay na inaalok na sanlibutan. Pero dapat natin pagtiisan na itaboy sila. Labanan siya. Kasi meron pong nasa likod niya si Satan. Pag-aralan po natin yan. At sa mga bagay sa buhay na ito, upang siya'y kalugdan niya ang nagtala sa pagkakawal na ang ating Panginoon ang naglagay sa atin bilang isang kawal. Mahalaga po yan. Spiritual warfare, ito po'y napakahalagang salita. Sapagkat ito'y pakikipaglaban, hindi sa laman at dugo, sabi po sa pinag-aaralan po natin. Verse 12. Ang pakipaglaban natin ay hindi sa laman at dugo. Ang pakipaglaban natin ay laban sa pamunuan, principalities, laban sa mga kapangyarihan. May kapangyarihan po sila, malakas po ang influence nila. Ni Satan, napakalakas na influence nila. Na kaya dapat alam natin yung mga devices niya. At sila namamahala saan? Sa masamang espiritual sa mundong ito. Sa himpapawid, sinabi po dyan, ibig sabihin, sakop niya lahat. Sa buong mundo, nariyaan po siya. Naiikot niya po yan. Meron mga itinalaga si Satan para mandaya sa bawat lokasyon. Minsan sa church, meron din dumarating dyan kasi nandyan lang yan eh. It depends sa ating mga tatanggap. Kung kaya natin labanan o hindi. Mahalaga po siya. Spiritual warfare. Now, pinuntahan na po natin ang ating aralin sa topic po natin ito na napakahalaga. Ito'y highlighted na sinasabi ko po sa inyo. Ito'y conclusion na ipinapakita kung gaano kaganda bawat kasangkapan na ito may specific line na dapat maproteksyonan. May linya po siya bakit nakalagay po ito para maingatan tayo sa mga gawa ng dyablo. Kailangan natin itong isuot. Mga kagamitan kompleto sa pakikipagdigma. Kasi pag hindi kompleto, maging yung lugar na hindi nalagyan ng gamit na ito, isang part lang po na hindi nagamit, ito po yung prone area na paglalaro si Satan doon. Para ikaw ay paglaruan, parang gawin kang puppet doon sa place na yon. Hello? Mahalaga po yung kompleto. Ito'y sinabi ko po, ito po'y Ephesians chapter 6 verse 14 to 18, hindi na po babasahin yan, nadyan po yan. So, sariling pagkasanay o kasanayan. Pag ikaw ay sundalo, dito literal sa atin, pag ikaw ay sundalo, meron kang ginawang trainings. May mga trainings na nangyari, di po ba? Alam mo ngayong makipaglaban. Ang mga Kristiyano dapat alam niya yung kinasanayan niya. At lalo niya pang hinahasa. Mean to say, lalo niyang nai-improve kung anong meron siya. Can I hear amen? Ayun, narinig na po nila Lord. Salamat po. Sariling pagsasanay o kasanayan, ito'y napakahalaga sapagkat ang ating huling kalaban ay ang ating sarili. Nabanggit ko po yung nakaraan. Sino yung last enemy natin? Una, si Satan, settled na. Tapos na yon. Wala na siyang pangil. Sa kaligtasan, wala na siya. Hindi niya na makukuha ang kaligtasang pinagkaloob sa atin. Pero yung mapaglaruan tayo, po pwedeng mangyari as a Christian. Kaya mahalaga po ito.
Pangalawang kalaban natin yung world. Yung mga system ng mundo. Kasi yaan na nagpumupukaw sa ating mga mata para mapasok tayo doon. O mapabilang tayo sa gawa ng mundo bilang isang Kristiyano. Kasi galing tayo doon eh. Bago tayo naging Kristiyano, di ba, marami tayong kapalpakan, marami tayong kabulukan ginagawa. Hello? Amen po ba? Nung naiwan mo yun, naandun pa rin yun. Gumagana pa rin. Gusto ka pa rin dayain dun. Hello? Gustong ibalik ka doon para hindi ka maging kagamit-gamit sa kaharian ng Panginoon. So, ang huling kalaban natin ay ang ating sarili. May titiisin tayo. At may isusuot tayo. Mahalaga po yan. Yung naglagay po kasi yung nakaraan, pero hindi po kasi nailagay po dyan sa anong yan. 7 spiritual elements on God's working system to His church. Ito yung mga spiritual na elements na kailangan natin. Spiritual po ito eh. Ang battle po ay spiritual. Kaya yung elementong itong 7 na ito, dapat natin itong taglayin. Sabi niyo po, taglayin. Para yung system na ito, magwa-working po ito'y naka-stable na siya. Kung isang salita, naka-setup, sinabi po natin nakaraan yan. Kumbaga yung working niya, kahit anong mangyari, gagana at gagana pag lagi naroon. Kaya nahihiramen. Isang salita, pag sinabing na-setup, ito'y kusang gumagana. Kasi bakit? Na-establish eh. Nailagay mo eh. Sa amang part yan, nailagay natin, ibig sabihin, diyan ka titibay, lalong titibay. Lalo kang hindi mahirap kang tibagin. Pero pag napasok yung place na yan, ang hirap. Kaya nga lagi sinasabi ng mga pastor natin dito, ni Pastor Rene, isuko mo sa Panginoon. Kaya nahiramen. May part tayo na hindi nyo pa naisusuko sa Panginoon, ito'y pinaglalaroan pa ng mundo o ni Satan. Isuko nyo sa Panginoon yan. Mahalaga pong salita yun, surrender. Sabi ni Pastor, surrender your life to Christ. Pero may part tayo sa katawan natin na hindi pa talaga na isusuko lahat. It's high time na dapat isurrender natin sa Panginoon para maging alipin tayo ng kaluluguran ng ating Panginoon. Amen. Kalulugdan ng Panginoon. Ito'y set up o kusang gumagana kasi kasanayan na. Pagkasanayan na, hirap alisin. Di po ba? Unang natin, verse 14, ito'y magsitibay tayo saan? Minto sa yung ihahanda natin kasi ang araw ay masama, napakasama. Paglabas mo alas sa church, marami ka na marinig, marami ka na makikita eh. Di po ba na masama eh? Ang influence ng mundo, napakalakas eh. Pero dahil isusuot mo to, malalabanan mo. Malalabanan natin. Amen po ba? Una, yung baywang na sinasabi natin, yaan po yung belt of truth. Binanggit natin yan, nandiyan po yung kumaalalay dyan, yung bakit kailangan yan, higpitan. Pag sinabi higpitan, protectionan yung part na yan. Ang part niyan ay naandun sa sexual desire natin. Naalala nyo? Paraan? Kasi yung desire ng mundo na andyan po yan, kaya sila nagpapapalit-palit ng kinakasama. Di po ba? Kasi yan yung system nila eh. Di po ba? Huwag tayong magpahawa doon. Higpitan natin. Sabihin ba, higpitan na sinturon. Belt of truth. Kung sino kasama mo sa buhay, yan na yan. Huwag nang magbabago yan. Hello? Mahalaga po yan. At babanggitin ko po, hindi ko po ito nasama, pero meron po kasi akong kinote pa. Napakahalaga po ito sa belt of truth. Naiwan ko po ito, hindi ko naiwan, naidagdag ko lang bago ko puntahan yung breastplate of righteousness, bago ko puntahan. Sandali lang po ito. In Proverbs chapter 6, verse 27, gusto ko lang ito. Makakakuha ba ng apoy ang tao sa kanyang sinapupunan? Yes. Pwede tayo makakuha ng apoy na po pwedeng maglagablab sa ating buhay. Minto pag sinapupunan, saan part?
Desire. Desire yun. Ang kaduktong niya dito, sabi niya, makakakuha ba ng apoy ang tao sa kanyang sinapupunan? Sure, yes. Ang sabi niya, at hindi masusunog ang kanyang mga suot. Alam niyo po ba, pag nag-create ka ng apoy, ano po mangyayari sa iyo, sa sarili mo? Di ba masusunog ang kasuotan? Binabanggit ko, dati pa, marami na akong, minsan, paulit-ulit ko sinasabi ito. Nakot ko rin po kasi ito eh. Ang basang kahoy, huwag mong idarang sa apoy. Pag ito'y nalapit at nadikit sa pilitang dirikit. Mag-aapoy yan, kahit basang-basa yan, kahit sariwa yan, kahit babad na babad sa tubig yan. Pag sasandaling yan ay nadarang sa apoy, ito'y sisikla paunti-unti hanggang siya ay matupok. Huwag nating ipaubaya yung part na ito, yung belt natin, ito. Kaya sinabi ko nakaraan, zip your zipper. Isarado nyo yung zipper nyo. Kayo na lang yan bukas sa partner nyo. Hello? Hello? Dapat naiintindihan po natin ito. Mahalaga po ito. Huwag kayong magpalaro kay Satan. Kasi masusunog ang damit. Ito sa yung mahuhubarang ka. Yung integrity ay mawawala. Hello? Can I hear amen? Verse 28. O makalalakad ba ang sinuman sa mga mainit na baga at ang kanyang mga paa ay hindi mapapasok? Sinong tao ang lalakad sa baga na hindi napapasok? Meron nagpapakita siguro sa mga pero pwedeng ma-immune siya pero masasaktan pa rin yun kahit papano. Hello? Kasi mabilis lang naman siya lumakad, ibabad mo yun, masusunog yun. Amen po ba? Kaya sinasabi rito, wag nating ibabad ang sarili natin sa hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya sabi nyo, higpitan. Belt of truth, kailangan natin si Jesus Christ. Imitate Him. Gayahin natin si Jesus Christ, hindi siya nagpasakop sa mundong ito, sa desire ng mundo. Marami rin pagtusok sa kanya sa babae, pero natakasan niya ito. Kaya siya'y naging banal na banal. Ipinamuhay niya. Isa lang po yun, si Jesus Christ ang ating tinitignan. In verse 33, itatalong ko po siya, mga sugat at kasiraang puri ang tatahakin niya at ang kanyang kapintasan ay hindi mapapawi. Ang hirap, di ba? Once na nakitaan ka ng gano'n, parang hirap na mabura, although na-settle na yon. Di po ba? Hello? Tapos na yon, di ka na nagpatuloy sa gano'n, pero meron bakasyon. Kahit pa paano sa mga tao, ang hirap. Di po ba? Huwag nating subukang pasukin ang hindi nararapat. Sabi nga ni Duterte, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Di po ba? Sa Kristiyano, huwag natin subukan na puntahan yung apoy, na laro ng apoy ng mundo sa ating sexual desire para mapaglaruan ni Satan. Kasi sisirain niya yung system nun. Mawawala yung integrity nun, masusunog nga eh. Di po ba? Tapos na siya doon. Alam na natin ngayon papaano gumanap bilang isang kawal ni Jesus Christ. Belt of truth. Now, pangalawa, inanong ko lang po siya, mahalaga po yun. Pag sinabing magsitibay, ito'y kasanayan na binanggit po natin nakaraan. Ito'y isang salita na discipline. Dapat may discipline tayo sa belt of truth. Discipline po yan. Discipline, kinote ko po ito, discipline means training oneself or others to follow rules. Ngayon, kung tayo ay mine-maintain natin yung training natin at sa ating sarili, pwedeng tumitingin tayo sa iba. Sino ang dapat natin tignan? Si Jesus Christ. Follow natin yung rules na ginawa ni Jesus Christ.
kung bakit siya nagtagumpay sa mundong ito. Amen po ba? Verse 10, finally, brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. Katapos-tapusan mga kapatid, binanggit po yan, di ba? Ayan, katapos-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon, sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan, kay Jesus Christ tayo tumingin. Amen po ba? Kaya napakagandang i-maintain natin to, maintain order, and endure self-control. Yun ang ibig sabihin ng discipline. Meron kang self-control sa sarili. Pag ang mga athlete ay may self-control, magtatagumpay sa laban. Hello? Si Deacon Joel, manlalaro po dati ng ano yan, ng takbuhan yan. Kung hindi yan tumatakbo sa oval, mananalo ba yan sa 100-meter dash? Yang hirap habulin yan, laging praktisado eh. Di po ba? Ganun po yun, dahil praktisado tayo. Sa kingdom ng Panginoon, pag praktisado mo yung place na yon, ibig sabihin, mahirap kang pasukin doon ni Satan. Amen po ba? Discipline, personal growth, yun po ang ibig sabihin ng discipline o kasanayan. Ito'y pagpapakita ng paglago mo spiritual sa Panginoon. The more na tumitingin ka sa Panginoon, lalong tumataas ang growth mo bilang isang kawal ni Kristo. Example, ano po example po dito? Yung, ano tawag dyan? Yung schooling ng drive ba yan? Yung driving school ba yan? Di po ba? Pag alam mo na magmaneho, paanong dapat gawin, ibig sabihin, yung nagagayahin mo, di ba? Alangan naman na ikaw aapak ng todo, nakapremera ka pa lang. Di po ba? Wala ka pa sa kinta para ikaw di ba? O kwarta pa yung ano mo, di ba? So ano ibig sabihin doon? Alam mo yung rules, paano pagganahin. Ang katawan natin, paano pagganahin ito sa pamagitan ng rules ng salita ng Panginoon. Jeremiah chapter 17 verse 9. Di po ba? Ito dapat, madaya ang lahat ang puso natin Ano magpapagana? Ito yung rule dapat. Ito yung authority ng buhay ng Kristiyano. Mahalaga po siya. Pangalawa, unang magsitibay tayo o yung dapat yung working system nito ay gumagana sa atin. Pangalawang pwesto, ito yung baluti ng katwiran. Now, pag-usapan po natin to. Sabihin niyo po, baluti ng katwiran. Breastplate of righteousness. Mahalaga po ito. Kasi si Jesus Christ, siya yung ating katwiran, nasa sa atin na. Mahalaga po ito. Kasi minsan, hinahalo natin po ito yung breastplate kay si Jesus Christ. Hindi po. Ito'y part ng ating katawan na nailagay na very specific si Paul kung ano dapat proteksyonan. At ito, pag sinabing yung righteous of Jesus Christ, mean to say, wala nang kasalanang nakikita sa'yo. Pag si Jesus Christ po yun Kasi bakit? Yung faith mo sa Panginoon, ginawa kang matuwid. Hello? At hindi na maaalis yung katwiran na yun sa atin. Kasi regalo po yun. Huwag tayo magkakamali. Ito naman, yung inirigalo natin, sanayin natin. Ano na po ito? Pagsasanay na po ito. Kumbaga, sinasanay natin hanggang sa maging sanay na tayo. Sakpat ng baluti ng katwiran, anong pinoproteksyonan niya kung titignan natin? Nasaan? Breast, di ba? Breastplate. Mahalaga po yung part na nasa loob niyan. Ano yung nasa loob? Heart and lungs. Di po ba? Covered na po yan. Di po ba? At sasabihin ko sa inyo, bakit yung likod wala Susunod na yon. Papakita ko lang sa inyo kung gaanong kahalaga yung harap. Kasi pa ipaglaban, hindi patras Di po ba? Di ba? Hindi ka dapat tumakbo. Kristiyano tayo, hindi tayo tatakbo. Kay Satan. Dapat hinaharap natin siya. Yung ibinigay sa ating righteousness si Jesus Christ, i-exercise natin, isuot natin. Kasi meron
may kasangkapan na. Yung righteousness of Jesus Christ, nasa sayo na. Now, paano magwo-workout? Gamitin mo. O, binanggit ko kanina, sabi ng Jeremiah 17 verse 9, ang puso ay mandaraya. Iyan ay walang kasing sama. Napakasama po niyan. Ngayon, pag nakikinig ka sa sarili mo, makinig kayo mabuti. Pag nakikinig ka sa puso mo, makinig kayo mabuti, madadaya ka. Pag pumunta ka kay Jesus Christ, magiging matuwid ka. Tingnan mo si Jesus Christ, paano nabuhay? Yung buhay niya, tinakpan niya ng kanyang righteousness na meron siya. Nabuhay na siya dito sa mundo eh. Anong ginawa niya? Ibinuhay niya yung righteousness na meron siya para tanggapin natin itong perpekto. Sige po, palakpan niyo si Lord. Siya po yung pinaka-great example si Jesus Christ. Kaya ito'y pagsusot, ibig sabihin, nasa sa atin na yung righteousness niya, gawin na lang natin, gamitin na lang natin. Sinasabi nga natin, put into practice. Gamitin na natin. Sad to say, Christian, mahirap ito, pero gusto ko sabihin ito, kulang tayo sa application. Sumusunod pa rin tayo sa dikta ng ating puso. O sa mga hindi, mahal ko siya eh. Mali naman. Hindi, love ko siya. Nakita ko kasi ang ganda-ganda niya. Hindi po love yun. Sa mga kabataan, anak ko, nandito yung mga anak ko. Makinig kayo mabuti, kabataan, di man yung anak ko. Yung mga kabataan dito. Yung puso nyo ba sinusunod nyo o ang salita ng Panginoon? Dapat ang salita ng Panginoon ang nagdidikta sa iyo, hindi ang puso. Kasi madaraya yung puso eh. Ang pagkatao natin nasa fallen nature. Na galing kay Adan, kailangan natin si Jesus Christ na gayahin para ma-implement sa katawan natin yung kasuotang ito na maging righteous. Kasi pag tinanggal mo yung breastplate, ano makikita? Yung lumang pagkatao. Hello? Hello? Si Adan yung naroroon na talagang hindi righteous. Ngayon, now, in-impart sa atin yung righteousness ni Jesus Christ, ano mangyayari? Na-clothe na po tayo ng righteousness ni Jesus Christ. Huwag nating ibababa. Gamitin natin itong salita niya para lalo tayong maging sagana sa katwiran. Nakatabing. Sandali po. Kita niyo po ito. Tingnan niyo po ito. Pag ang Word of God nandito, righteousness of Jesus Christ, pinapakita, nagsisignificance ang righteousness of Jesus Christ sa kanyang salita. Pag narito po yan, yung kalaban ba makakapasok? May selyo kay. Si Jesus, ang Bible, ito'y nagpapakita ng sentro kay Jesus Christ. Old and New Testament, ito'y pinapakita sumesentro sa pangangaral kay Jesus Christ. Pag nasa sayo ito, lagi mong gamit-gamit ang salita ng Panginoon, ikaw ay matuwid. Hirap makapasok, makapenetrate si Satan. Very powerful ang Word of God. Ang sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, di ba? Ang salita ng Panginoon ay mabisa kaysa alinman tabak na magkabilay talim. Pumapasok sa kaibuturan ng isip at nakakataho na isip at puso ng tao. Nakatataho, ibig sabihin napepenetrate niya. And to the dividing asunder, sa pinaghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, napapasok niya. Kaya makapangyarihan ito. Kaya hindi nagpapadaya dapat tayo sa dikta ng ating puso. At dapat ang puso natin, ito'y ang tibok nito ay ang salita ng Panginoon. Ang tibok nito si Lord. Hello? Hindi ito tinitibok ang word. Hindi dinidesire ang word. Mahalaga po yung lugar na yan, specifically sinasabi niya dyan yung heart, tsaka yung lungs.
Ano ba ang lungs natin? Ito po ay breath. Di po ba? Dito pumapasok yung hininga natin, di ba? Nilalabas, inhale, exhale. Dapat ang hininga natin ay ang salita ng Panginoon. Tinatanggap natin at nilalabas natin ang salita ng Panginoon. Sa mga bata, makinig kayo mabuti. Sa pag-aaral ng mga theologians, Bible theologians, yung salitang Yahweh ay breath. Yahweh. Diyos po yung breath. Kasi God breath. Hininga niya sino? Yung hinulma niyang galing sa lupa. Hello? Kaya dapat yung tinanggap mo, ilabas mo. Sino? Sinasabi niya yung Diyos na manlilikha. Kaya nahiramen. Kaya yung lungs natin, napakahalaga po niya. Dapat ang binabanggit niya, wagas na papuri sa Panginoon. Nagre-reflect po yan yung breast po niya. Kasi ang righteousness, hindi makikita po yan sa ano, kundi yung binabanggit natin, yung hininga natin. Sino? Yung Diyos. Kasi sa Kanya galing yan eh. Kaya nahihiramen. Can you learn something? Or many things? Kaya itong puso natin, nakahanda ito lagi sa Panginoon. Dapat ito'y laging naka-intune sa Panginoon. Mahalaga yan, alam ni Paul yan. Tingnan po natin, dapat tayo ay napapatakbo ng salita ng Panginoon sapagkat yan ang hininga. Sabi sa Isaiah 55, ang salita na aking sinabi, babalik sa akin na may ginaganap. Kung tumanggap tayo ng salita ng Panginoon, ano ilalabas natin na hangin? Salita ng Panginoon, ibabalik ang kalwalatian sa Panginoon. Yun yung purpose ito, yung place na ito. Now, tanggalin yung baluti, ano sasabihin yan? Makamundo. Ano laman yan? Desire ng mundo. Ano hininga niyan? Gustong tanggapin yan, yung hininga ng mundong ito. Desire ng mundong ito. Pero pag meron ka niyan, ano nang system niyan? Magbibigay kaluguran sa Panginoon. Tingnan po natin Isaiah chapter 59 verse 17. Ito po ang sinabi, si Jesus Christ, pinapakita po dito, yung tagapagligtas si Jesus Christ, ito ginawa niya. At siya'y nagsuot ng katwiran na wari sapyaw. Minto say, pag sinabi sapyaw, ginamit po kasi yung Hebrew word, kaya sapyaw ang ginamit niya dyan. Pero isang salita po yan sa English, breastplate po yan. Baluti po yan, yung ibig po sabihin niya. At ng turbante ng kaligtasan ng kanyang ulo at siya'y nagsuot ng mga bisa ng pagiganti sa pinakadamit at nagbihis ng sikap na wari balabal. Si Jesus Christ, isinuot niya yan na nabuhay dito sa mundo. Pinapakita yung propesiyang niya, ipinapakita na mangyayari in future, nangyari 2,000 years ago. At siya'y merong talagang suot na turbante ng kaligtasan sa ulo po yan. Pero yung sinasabi niya rin po yan, yung sapyaw, means to say breastplate po yan. Yung katwiran. Dapat gayahin natin si Jesus Christ. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 8, datapwat palibasa yung mga anak tayo ng araw. Sabi niyo po, anak ng araw. Hindi po yung nalalabo yung matangga sa ano ha. Alam niyo na po yun, di po ba? Hindi po yung anak ng araw po yun eh. Pero sinasabi niya po yan, biblical, tayo po ay sa Diyos galing. Tayo ay lahi ng Diyos. Makinig kayo mabuti. Ano sabi ni Paul sa mga Thessalonian yan? Sabi niya, magpigil tayo. Si Paul, sinasabi niya, hindi niya sinasabing magpigil kayo. Isinasama niya yung sarili niya. Kasi bakit? Lalo niya pang dinidisiplina ang sarili niya. Idinadama niya sarili, hindi po pwede sabihin niya, magpigil kayo. Kasi sakop siya ng pangangaral niya eh. Hello? Ako din, sakop din ako na aking pangangaral eh. Kaya nga sabi sa Corinto, hindi na natin nakaraan, hinahampas ko ang aking sarili. Sa anumang paraan, sabi ni Paul sa 1 Corinthians. Sapagkat kung paano ako'y nangaral, baka ako naman ay itakwil. Hindi naman siya itatakwil ng Panginoon, ibig sabihin yung pinapangaralan niya. Kung hindi siya nagpigil, kung walang discipline. Mahalaga ang discipline and self-control.
para maging yung system mo ay gumagana, kontrolado ng sistema na kasuutan na ibinigay ng Panginoon ang bawat part ng buhay natin o katawan natin. Magpigil tayo na isuot ang baluti ng bakit kanina baluti ng katwiran? Bakit nagkaroon na ngayon ng pananampalataya? Before you become a righteousness, magkaroon ka muna ng faith. Can I hear amen? Itinuturing na matuwid ang tao, sabi sa Romans, Galatians din po yan. Itinuturing po na matuwid ang tao dahil sa pananampalataya. Kung wala pananampalataya, hindi po siya ituturing na matuwid ng Diyos. So, nirigalo ng Diyos ang pananampalataya para ituring tayong matuwid sa harapan niya. Ang sabi niya rito, isuot ninyo ang baluti ng pananampalataya, hindi breastplate po yan, pero hindi breastplate ng pananampalataya yan. Kasi isa po yun. At na pag-ibig at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. So, connected po siya. Ulit-ulitin ko po sa mga susunod po yan. Kasi sa turbante yan papunta eh. Pero dito, pinapakita pa lamang yung baluti natin, ito'y pagpapakita ng righteousness dahil sa pananampalataya. Hindi makapapasok din dyan si Satan yung sulugi niya. Yung nagbabaga niyang pana o sibat na nagbabaga. Hindi din makapapasok dyan kasi bakit? Faith ang sumasalag. Yung righteousness si Jesus Christ na ginagamit natin. Hello? Kumbaga sa isang salita, nasa iyo na. Suot-suot mo na. Gawin mo na. Halimbawa, meron ka na. Meron na tayo, example, meron na tayong suot na baluti ng katwiran ng Panginoon. Nasa atin na. Di naman sinasabi, isuot mo ulit kasi nasa sayo na eh. Kung nasa iyo na, huwag mong tatanggalin. Ilagay mo siya sa sitwasyon. Paano may lalagay sa sitwasyon? Makinig kayo mabuti. Kung may sinasabi ang heart mo na kontra sa salita ng Panginoon sa pananampalataya mo, huwag mong susundin. Kaya nahihiramen. Huwag mo susundin yung puso mo kasi ang susundin mo, etong nandito sa nakaharap sa Kanya. Kasi ito lang ang protection natin. Kaya dapat magpigil tayo. Sabihin niyo po magpigil. Supilin natin ang pusong masama. Meron pa rin yan. Kung tatanggalin mo yan, mabubuhay ulit yan. Lalakas ang pwersa niyan. Mag-iisip yan sa mga bagay dito sa mundo. Kaya kailangan protected po siya ng Word of God. Kasi ang faith natin kay Jesus Christ, ang itinuturo, punta tayo sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Maalaga po siya. In Romans chapter 6 verse 18, Romans 6:18, tapos na po ako. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay maging maalipin kayo ng ang pagsusuot, makinig kayo mabuti, nariyan na. Huwag natin ipaalipin pa sa masama yung nasa ng puso natin. Mali ng relasyon, iwanan mo na. Kasi bakit? Magiging alipin ka ng masama. Kaya ang Bible, kompleto po ito eh. Sa pamilya, anak, ito, pag-aaral natin, mga anak eh. Mga magulang eh. Mga alipin eh. Mga amo eh. Di po ba? Huwag na tayo magpaalipin pa. Kasi bakit? Alipin na tayo na Jesus Christ eh. Siya na yung master natin eh. Kaya nahihiramen. Siya na yung Panginoon natin na sinusunod. Huwag na tayo magpaalipin pa sa hindi maganda. Ang alipin ng ating Panginoong Hesus tayo, Church of Christ, makinig po mabuti. Ang salita ng Panginoon ang ina-applied natin. Applied na ito sa buhay natin dapat. Pag nariyan na yan, mahirap nang pasukin yan. Kasi bakit? Makinig kayo. Ito, ano po ito ha? Pag once na may nangyari, as Christian na tayo, alam natin katotohanan,
ipinaubaya pa natin ito sa mundo. Makinig kayo mabuti. Magde-demand pa yan ng more. Ano ibig ko sabihin? Kasi nabubuhay siya dun sa flesh Yung cover niya naaalis Although naandyan niya, naisasantabi natin Ano mangyayari? Hihiling at hihiling pa yan. Sige pa, sige pa, sige pa. Ang hirap mong kontrolin. Hello? Hanggang to the point na mawala ka na. Mawala ka ng gana na gawin ang salita ng Panginoon. Kaya mutan mo nang mag-pray. Ano ba naman yan? Magpe-pray na naman. Oras ko na pala. Di po ba? Kasi bakit? Napapabayaan natin yung kaloob sa atin. Na isasantabi natin, napapagana natin yung ating sarili. Pag napagana mo na po yan, lalo pang hihiling ng hihiling ng hihiling ng hihiling sa iyo yan. Para lumakas na lumakas na lumakas siya doon. Hanggang sa mapabayaan natin. Makinig kayo, hindi mawawala ang kaligtasan. Pero yung nakontrol tayo ni Satan doon sa life natin, makinig kayo mabuti, hindi tayo nagiging magandang example. Wala tayong impact sa iba. Kahit sabihin natin ganon, hindi pa rin, kahit good message yung sabihin natin. Parang hindi masyadong sa kanila, akma sa kanila yan. Kaya nahihiramin. Huwag nating hayaang humiling siya ng humiling sa atin. Ito, pagtitiis Katawan natin, magtiis talaga tayo. Kailangan natin isuot yung baluti ng katwiran ni Jesus Christ. Nasa atin na yan, gamitin natin ng gamitin. Pag nakasanayan mo na yan, laging yan ang lifestyle mo, yung salita ng Panginoon nakakover lagi dyan. Sa pananampalataya kay Jesus Christ, ang hirap mong tibagin. Kaya nga ang pauna pa lamang sinasabi po rito, magsitibay kayo. Maging firm kayo, laging nakaset up ito. Yung sinasabi niya po diyang isang salita na stand, ito po yung salitang stay me. Itong salitang ito yung still stand. Laging nakatayo ito, laging nakalagay ito. Magsitibay. Sabi niyo po magsitibay. Kasanayan. Sanayan natin sarili natin, gamitin ang mga ito. In Matthew Matthew chapter 5 verse 6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Mapalad ang taong nauuhaw at nagugutom sa katwiran. Ito yung si Jesus Christ ay sabi, nangaral siya sa Mount Tabor. Mapalad ang taong laging naghahanap, ito'y laging niyang sinisik. Yung nagugutom ka, nauuhaw ka sa katwiran, anong ibig sabihin nun? Lagi mong hinahanap si Jesus Christ na nakapwesto. Lagi mong hinahanap ang Panginoon, laging nasa iyo. Hinahanap mo yung kaluguran ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi ang sinasabi niya, sila ay laging pupunuin. Mintos hindi ka magkukulang kasi lagi ka naghahanap Lagi mong hinahanap si Jesus Christ Lagi tayong tutulungan ng Panginoon para tayo ay maging maayos. Ephesians chapter 6 verse 10 ulit. Ano pong sabi diyan? Katapos-tapusan magpalakas kayo sa Panginoon at ang kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Kung lagi tayong gutom sa katwiran, lagi tayong nauuhaw sa katwiran, mintos ay lagi nating hinahanap ang mukha ni Jesus Christ na malugod sa atin. Sa papanong paraan, ina-apply natin yung tinuturo niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Mga salita. Amen po ba? In 1 Corinthians chapter 1 verse 30 to 31, wala po tayo diyan kapatid. Hanggang 31 po. Datapwat sa kanya kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos,
at katwiran, siya po yun, Jesus Christ at katwiran, at kabanalan, kasunod po yung kabanalan. Pag ina-apply natin ang salita ng Panginoon, ginagamit natin yung righteousness, lagi tayo nakatingin sa Panginoon, ginagaya natin ng ginagaya ang Panginoon, nakikitang lalo tayong banal na banal. Banal na tayo, hindi mawawala ang kabanalan, nasa atin na yan. Kasi yung Holy Spirit tumahan sa iglesia. Chapter 2 na Ephesians, ginawa tayong templo ng Panginoon. Pag sinasanay natin sarili sa righteousness, lagi natin tinitingnan si Jesus Christ na mentor natin at ini-imitate natin, hindi tayo nag-i-imitate kung kani-kanino. Ang ginagaya natin si Jesus Christ, ano po mangyayari? Yung kabanalan lalong nai-improve sa ating buhay. Nakakaiwas tayo sa mga mapanirang simbuyo na umiiral sa mundong ito. Maraming mapanira dito na hindi natin namamalayan. Pero pag laging na kay Jesus Christ tayo nakatikin, the author and the finisher ng ating pananampalataya, magtatagumpay tayo. Laging righteousness ang magpipild sa atin. Kasi lagi natin gustong makita ang ating Panginoon ng mukhaan. Ang nag-aasam-asam na gustong makita ang Panginoon sa kanyang pagbabalik, laging nag-aasam-asam yan na matuwid na pamumuhay at banal na pamumuhay. Amen po ba? Kasi pag ayaw mong dumating ang Panginoon, hindi pa ayos ang buhay natin, ayaw natin paayos. Pero pag alam natin parating ang Panginoon, inaayos natin ang sarili. Lagi tayong nakatingin sa kanyang pagbabalik. Nagbabantay. In verse 31, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Sa atin, wala namang magandang katatayuan natin di po ba? Failure po tayo Ang dapat nating ipagmapuri, yung nakilala natin ng Panginoon. Yung nahahanap lagi natin siya. Kasi hindi natin mahanap ang Panginoon kung hindi niya tayo pinigyan ng pagkakataong makalapit sa Kanya. Amen po ba? Ngayon, marami tayong chances na dapat sana nakikipag-ugnayan tayo sa Panginoon. Huwag naman natin pabayaan yung relasyon na sinimulan niya sa atin. May part po tayo. Hindi ito laging part ni Jesus Christ. Bahala na si Lord. Matuwid na ako. Bahala na si Lord. Hindi na ako gagawa. Kasi matuwid na ako. No. Kailangan mong gumawa. May part tayo para gampanan ang tungkulin natin bilang isang Kristiyano. Bilang kawal ni Kristo. Sabi niyo, may part ako. Bawat isa sa atin, may part tayo. Huwag tayong tuturo-turo kung kani-kanino. Part natin. Paano tayo maging righteous sa harapan ng Panginoon lagi? Positionally, we are righteous in the sight of God. Experientially, may question mark po doon. Totoo nga ba? Na-exercise natin yung righteousness. Amen po ba? Mahalaga po ang mga salita. Ang dapat may magmapuri ay magmapuri sa Panginoon. Bakit? Kung hindi niya tayo binigyan ng pagkakataong piliin niya, makinig kayo mabuti, hindi tayo napili para gawin iglesia niya, paano natin siya mabibigyan ng kaluguran? Hindi tayo makakalapit sa Kanya Kahit anong luhod, kahit anong dasal. Kahit anong pagmemyembro kung saan-saan. Kahit pumunta pa tayo sa mga banal na lugar, hindi tayo makakalapit sa Panginoon. Kahit pumunta ka pa doon sa libingan ng Panginoon, hindi tayo makakalapit sa Panginoon. Kung hindi niya pinahintulot. Pasalamat tayo bilang isang church. Pinahintulutan niya tayo ang tahanan ng banal na Espiritu. Ipagkaloob ang masaganang biyayang espiritual para makalaban sa buhay na ito sa mga lalang ng dyablo. Laging sinasabi, we are more than conqueror. How? Paano tayo more than conqueror? Kung wala itong ina-applied natin. Ang tunay na manunugumpay kay Kristo ay ginagamit ang ibinigay ni Jesus Christ para sa atin na kasuotan. Amen po ba? Hindi bumabagsak tayo, puro tayo tama. Aray ko, aray ko, aray ko. Kasi laging open
Laging nahihit ni Satan. Huwag naman mangyari yun. Amin po ba? Napakahalaga po ng mga aral na ito. Susunod, pag-uusapan po natin, may natitira po tayong 5. Ito'y kailangan isuot natin para tayo magtagumpay. Kompleto. Para lalo tayong maging matibay. Kaya magsitibay, laging sanayin at maging kasanayan mo na. Kung baga sa yun na yung lifestyle mo bilang isang kawal. Mahalaga po ito. At dapat, panahon na ito, sasabihin nyo, I receive, I receive, I receive. Titingin ako sa iyo, Panginoon, yung binigay mo sa akin, tatanggapin ko itong may kalakasan. Kaya si Satan, no place, no match. Sabi niyo po, no match. Wala siyang kumbaga hindi ka nakapuntos. Di ba? Ang dami natin tama, di ba? Lahat tayo maraming tama, di ba? Pero from now on, sabihin natin, I will never be the same again. Because Christ is in me. Amen. To God be all the glory.